Okay, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo. Alam nyo, napakaraming, itong mga congressman, mga politiko, mga opisyal sa gobyerno, mapapansin ninyo ngayon, wala eh. Sarili, karamihan sa kanila. Wala silang pakialam. Wala tayo nakitang nagawa sila dito sa, lalo na dito sa during the lockdown hanggang ngayon para masugpo yung COVID. Katunayan, pataas ng pataas yan eh. Paano? Walang ginagawa. Sa New Zealand, may ginawa sila. Kaya nila nasugpo yan. Mga kaibigan, ngayon, alam mo ninyo, may mga tao na, yun nga sabi ko kanina, hindi mo mapipigil na ang tao kapag ang kanyang bansa ay nakikita niyang nanganganib na ito'y may banta ng panlulupig sa ating bansa. Nakita ninyo yung Hong Kong ngayon. Sa Hong Kong, nag-uumpisa na ang pag-aresto. Dahil po nagpasa sila ng batas. Bawal na yung mga rally-rally, mga kaibigan. Kailan mo tututulan ang isang bagay na mapanganib? Maglalagay, magsasapanganib sa kapakanan ng maraming mga mamamayan. Kung yan ay ganap ng batas. Yung sinasabi nilang, basahin niyo muna yan. Wala ka naman mababasa ron eh. Sinabi naman na lahat, di ba? Kung ano yung mga laman yan eh. Ngayon, sila na rin na nagsasabi, it's up to the Supreme Court. Bahala na Supreme Court, ibig sabihin, kung idudulog mo yan para questionin ang constitutionality ng horror bill, mga kaibigan. Pero, habang kinu-question mo yan, umiiral yung batas. Di ba? Ngayon, yan pong mga congressman, siyempre, na mga pumirma dyan, sang-ayon dyan, na mga kaalyado ng gobyerno, ng kasulukuyang orkestra, administrasyon, mga kaibigan, siyempre gusto nila matuloy yan. Di ba? Kasi napakaraming hindi na pwedeng ipaliwanag eh. Mahirap nang kumbinsihin eh. Kaya nga tinututulan yan eh. Bakit? Ano unang-unang dahilan sa pagtutol dyan? Yung credibility crisis ng administrasyon sa pagpapatupad ng batas. Wala nang naniniwala eh na hindi maaabuso yung batas. Mas naniniwala ang mga tumututol dyan na maaabuso yung batas na yan. Gagamitin sa pag-abuso. Kung kayo itong sincero na nagsasabing hindi gagamitin sa pag-abuso yung horror bill na yan, ba't hindi ninyo itigil para makita ng taong bayan ang sincerity ng gobyerno? Oy, ibalik mo na nga yan. Sige, mag-submit muna kayo ng mga recommendation ninyo para amyendahan natin itong batas na to. Pwede ba yun? Hindi pwede. Pwede! Ba't hindi yun ang ginagawa nila? Yun ang nakapagtataka. Yun lang ang paraan para ang kredibilidad ng gobyerno muling manumbalik. Para ang bayan
ang mga tumututol dyan, mapahiya, di ba? Mapapahiya sila. Pinabalik mo eh. Sincero ito, sasabihin ng mga publiko, di ba? Hindi. Gustong-gusto na ni Salvador Panelo yan eh. Di ba? Wala naman terorista ngayon dito. Meron ba? Kundi yung mga yung mga MPA, mga di ba? Legal yan eh. Di ba? Niligal kasi na yan eh, yung communist ideology. Wala kang magagawa dyan eh. Under the Constitution, di ba? Ang masama, yung paggamit nila ng armas, di ba? Hindi naman sila sumunod doon eh. Bakit mo idadama yung iba? Di ba? Kung yung demonyo nagre-recruit eh. Di ba? Ang dami nire-recruit niya, no? Naka-recruit nga yan, nasa Brazil ngayon eh. Si Satanas, baka akala ninyo. Simula nga nung marinig ni Satanas si Bud Eli, mga kaibigan, hindi na nagpunta sa Pilipinas eh. Ang laki ng natipid ni Satanas kay Bud Eli Soriano, baka akala ninyo. Sabi ni Satanas eh, lahat ng kawalang yan eh, ginagawa na nito eh. Ba't pa ako pupunta sa Pilipinas? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Okay, mga kaibigan, babati tayo yung mga dami nagpapabati sa atin eh. At saka, ako naman, gustong-gusto ko silang batiin, pero mga kaibigan ano tawag dito? Kulang tayo sa oras, sa dami po, ha? Binabati natin si Derek Ejercito. Pinababati ka ni Crisiel. Alam mo na kung sino si Crisiel. Ngayon, si Ber Garcia, Engineer Melvin Balagot, Henry D. Gary Tan, ay binabati din po natin, mga katropa natin, na mga taga Manila City Hall dati. Mga kaibigan. Ber Garcia, Engineer Melvin Balagot, Henry D. at Gary Tan. Binabati ko rin po si Coach Rene Valenya. Sikat na basketball player nung araw po ito. At si kanyang partner na si Mrs. Sarah Jane O. Yan. Si retired collector ng Bureau of Customs, Tess Roque, ay ating pong binabati. Ma'am, magandang gabi po at kumusta po kayo? Si Ed Castillo, isa po nating mabait na kaibigan, Ed Castillo. Si Mirna Guillermo ng Chicago, maraming salamat po sa inyong pagpapahalaga at kabutihan. Si Roxy Rankin ng Florida. Siyempre, kung kayo po'y magpapasyal sa Japan, may mga kakilala kayo, na gustong mamasyal sa Japan, kung pwede nang umalis, tawagan nyo lang, hanapin nyo Roy Japan Tour ng Tokyo at saka sa Osaka, ha? Pwede kayong i-guide niyan. Marami na hong mga Pilipino ang satisfied sa serbisyo ng Roy Japan Tour. Mga VIP pa, dito sa atin. June Olaguer ng Laguna, binabati po natin. Rogie Tortalakino, Dexter Gadon, Roniel Gisando, Jesril Esgana, at Leicester
Lawan ng Cebu. Binabati po natin, no? Si Malo at ang kanyang husband ng Imus, Cavite. Si Alfred Sugayan, si Julito Topinyo. Ito kasing binabasa natin mga pagbati, ito'y sa kwan sa social media po ito galing eh. Si Paul Libaton, Wendy Jolly ng Orange County, si Nenet Wong, si Resi Cruz Ocampo ng Sydney, Australia. Lagi daw po silang nanonood sa atin dyan sa Sydney, Northern Beaches, Mona Vale. Salamat po Si Reynaldo Torres ng Houston, Texas. Si Glenda Maralit, nanonood po from United Kingdom. Si Glory Perez watching from London. Gloria Pangilinan ay nanonood po sa atin mula po sa Las Vegas. Si Ali Taptap ay bumabati from Canada, or Alex San Mateo, ang kanyang pangalan. Si Pablo Antonio, sabi niya dati siyang Maka-Duterte pero nakikita niyang mali na ang kanyang desisyon. Marami naman ho yan baka siguro yan ang dahilan kaya kailangan na nila ang horror bill, di ba? Dahil marami na nakakahalata. Sabi ko nga sa inyo ako pwede sa lokohan Isa lang kondisyon, huwag matagal. Kung hey Pachoy Independence Day ngayon makakabati ka pa ba ng Happy Independence Day ngayon? Dapat ang batian ngayon. Kung hey Pachoy, yan po si binabalita rin natin, baka hindi nyo pa alam, at alam ko naman, ewan ko kung maraming may interest, mabuti na rin yung maibalita na ito si dating DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. ay pumanaw na sa edad na 73. Siya po yung panahon ni Erap Bayan, chairman ng Securities and Exchange Commission at naging unang Foreign Affairs Secretary ng kasalukuyang administrasyon ni Presidente Duterte dahil kaklase yata ito. Di ba? Pero binasa ko yung yung balita, hindi nilagay doon na itong si Yasay, kaya po nakilala ito, meron siyang ginampanang mahalagang papel sa pagkakapatalsik kay ousted President and convicted plunderer Erap Estrada. Yan po ang nagsiwalat ng mga katarantaduhan. Yung mga kung ano-ano sa corporation, mga kung tawagin mga shell company, at saka kung ano-anong corruption na pinagagawa ni Erap Estrada. Alam mo kung ba't di niya napabaliktad si Yasay? Kasi ang apelyido nito Yasay Baliktarin mo apelyido niya. Basahin mong pabaliktad, yung pa rin. Kaya hindi niya napabaliktad, di ba? Ito yung kung mag-English, akala mo yung English nito kumakalabukob mga kaibigan di ba? Lintik Parang akala mo ang English dito talaga sa Pilipinas nang gagaling, hindi sa hindi sa United Kingdom Mga kaibigan bueno, yan ang sinasabi lang natin Ngayon, maging si dating Vice President Jojo Binay, pinangunahan ang mga abogado o koalisyon ng mga abogado
para iprotesta o magprotesta laban po sa horror bill, terror bill, anti-terror bill. Ang sabi ho ni dating Vice President Jojo Binay, tahasan, no? I'm opposing the anti-terror bill. I feel it's unconstitutional. Nakakatakot naman yun Basta-basta ka na lang i-charge na ikaw ay terorista. Pinaliwanag niya. At siya ang tinutukoy niya yung mga probisyon sa anti-terrorism measure na nag-o-autorisa sa isang council na binubuo ng executive officials na sila ang magpapasya kung sino ang sasabihin nilang terorista. Isipin ninyo yan. Ano yan? Hindi abogado? Si Soto nga, hindi abogado Kung makapagsalita Akala mo, Chief Justice Hindi Chief Justice na CHIEF Sa kanya, CHAP. Chief Justice. Yung mura. Sabi ni Binay yan, sipin mo. Yan po, mabuti naman at itong si Binay, kahit nawala na sa pwesto, lumilitaw kayo kapag nanganganib ang bansang ito, ang mamamayan at ang ating bansa. Tama yan. Parang si Kawal de Carbonell, isang veteranong mamamahayag sa radyo at sa dyaryo, pero mas nakilala sa radyo noong mga panahon ni Marcos. Lumalaban sila, magkakaiba kami ng paniwala. Pero hindi kami nag-aaway. Mga kaibigan, minsan nga nagkakasagutan sa mga programa, pero nagkikita-kita. Pag nagkita, iba pinag-uusapan. Walang pinag-uusapang masamang tinapay. Yan ang very civil ang mga tao nung araw. Panahon ni Marcos, kahit nung panahon naging Cory na, hindi nila hinaras ay yung mga Marcos, ang nangaharas iba. Pero yung mga nasa radyo, hindi ginawa yan. Mga kaibigan. Ano pa? Yun nga sinasabi natin, yung mga ganyang klase ng tao, hindi basta mananahimik yan Sino magsasalita? Di ba? Yung mga tao na yan, mas malaki ang ipinuhunan yan kumpara mo sa mga opisyal na nasa gobyerno. Kumpara mo sa mga congressman, May kukumpara mo ba yan sa mga komentarista? Kaya lang, sa ngayon po, iilan na lang ang natitira. Yung iba, bumaluktot na Kumbaga sa babae, nakatuwad na parang prostitute. Diba? Nagpapagamit na lang kasi mga gurangis na Pag may makukutongan, doon sila. Ito namang nagpapanggap na isang si Linggoy Baboy, mga kaibigan, akala mo kung sino, standby ka lang Ikaw yung galing sa angka ng mga mayayaman, pero ang laging gusto mo, makalibre ng pananghalian at almusal. Kaya tumaba ka ng tumaba, sa kagaganyan mo, naging ubis ka. At hanggang lumaylay na yung dibdib mo. Kalalaki mong tao, hindi ka laylay ang dibdib mo. Di ba? Masyado kang walang ya Alam mo ba na
Kwan, itong si Linggoy Baboy, mga kaibigan, abusado yan nung panahon ni Cory. Yan ang nilagay sa NTC. At kami noon ay nagbo-broadcast sa DCME. Mula umaga hanggang from sign on to sign off, opposition lahat yung kay Cory. Ngayon, isang araw, gustong magsipsip buto kay Cory, mga kaibigan, akalain mo, wala namang utos si Cory Aquino, isinara niya yung DCME, nilusob doon, nakasuot pa ng patig yan eh. Hindi naman siya militar. Mga kaibigan, kasi mo, commissioner ka ng NTC, nagsuot ka ng wala namang gera. Nilusob yung istasyon, madaling araw, walang tao, kinuha niyan yung kristal nung radyo. Kaya yung radyo hindi mabuksan. Alam ba ninyo? Nagkaroon ng Senate investigation yun. At napahiyayang si Linggoy Baboy. Ang nangyari po, pinatalsik niya sa pwesto. Dahil sa ginawa niyang pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag. Kaya sabi ko sa inyo, ayaw ko man kay Cory at sa dating konstitusyon, itong konstitusyon natin ngayon, nung gawin yung konstitusyon, pumayag na ako bilang isang broadcaster. Alam mo kung bakit? Sapagkat sa konstitusyon na yan ay ginagarantiyahan ng kalayaan sa pagsasalita, sa pamamahayag. Okay na yun. Ang taong bayan nakapagsasalita. Ngayon, wala na yan. Inaalis na yan. Kailangan, isa lang ang tono nilang gusto ngayon. Kumbaga, gusto nila, chorus. Isa lang ang puro baluktot na, pinipilit pa rin palibasing tama. Kaya ako, isa lang sa pwede nating ipagpasalamat ngayon, alam mo kung ano? Ngayon, napapatunayan nating totoo yung mga nakasulat sa Biblia na mangyayari. Sila gumagawa nung nung ibinabala sa Biblia na mangyayari sa mundo sa panahon natin. Pagsapit ng panahon natin ngayon, ano ba mga makikita mo? Yung masama, ginagawang mabuti. Yung mabuti, minamasama. Pag maasim, sasabihin nila matamis. Mapait. Yung mapait, sasabihin nila matamis. Yung naman matamis, sasabihin nila mapait yun. Di ba yan ang nangyayari ngayon? Ginagawa niya mga yan? Gusto, isa lang. Yun nga sinasabi natin Sabi nyo, bias ang ABS-CBN. Bakit ang gusto nyo? Isa lang ang, puro tama lang ang gobyerno. Hindi ba bias yun? Masahol pa sa bias yun Ano tawag mo ron? Ano tawag mo ron? Mouthpiece? Gusto nyo lahat ng istasyon, lahat ng dyaryo, mouthpiece nyo? Ano kayo? Saan nyo kinuha yan? Pag hindi ka sumunod, alam mo na. Di ba? Alam na. Aminin. Pwede ba yung isa lang ang sasabihin? Bakit? Inimbento ba yung radyo tsaka yung dyaryo, yung media? Para sa kapakanan ng isang paniwala? Pinakamasahol na yung ginagawa nyo. Di ba kayo nahihiya sa balat nyo? Kaya malalaman mo totoo, Biblia, kung nung araw sila sinilang, mga kaibigan, ba mangyayari nun? Di ba? Mabuti ngayon sila sinilang Dahil kung noon, hindi sila magtatagal lalo. Di ba? Hindi magtatagal. Bakit?
Isipin mo, isa lang. Nung araw, makapangyarihan ng reliyon di ba? Oo. Ganon din yung gusto mangyari nung araw, di ba? Isa reliyon lang. Ano nangyari? Wala rin Oh. Hindi ka makapamimili ng paniniwalaan mo. At ang masama, pag nasakop tayo ng China, sunog lahat ng mga akwan dito, house of worship ng mga relihiyon dito. Katulad ng ginagawa nila sa China. Mga kaibigan, manganganib ang relihiyon. Sapagkat, para sa mga komunista, yung relihiyon, lason. Mga kaibigan, papayag ba kayo ng ganyan? Alam nyo, maraming mga kamalian, hindi man ewan ko kung maituturing nila na pwedeng gawin. Kasi walang nadadala dito sa mga opisyal Makikita mo bakit. Nababahala sila na gawin sa kanila. Baka yung batas, kaya ayaw nilang sundin, yung mga batas na magpaparusa sa mga nasa pamahalaan. Ayaw nila noon yung batas na yun. Gusto nila mga batas na magpaparusa laban lang sa mamamayan. Halimbawa na, yung batas sa pagnanakaw. Pagka nahatulang ka ron, makukulong ka. Ayaw nila yon. Kaya tahimik sila, di ba, sa nangyari kay Erap Estrada, di ba? Ba't pinalaya yan? Si Erap Estrada. Sipin mo, nung makalaya, tumakbong alkalde sa Maynila, nanalo pa, naku, katakot-takot na corruption na nangyari sa Maynila. Di ba? Wala nang dala. At tinutularan na, nagiging pattern na yung ginawa ni Erap. Kaya yung mga sumunod na nakasuhan ng plunder, lumalaya-laya lang ngayon Absuelto, saan ka nakakita ng plunder law? Si Bong Revilla, absuelto, yung dalawang kakutsaba niya, kulong, convicted. Paano nangyari yun? Samantalang yung plunder, yan po ay conspiracy. The act of one is the act of all. Yung kasalanan ng isa, pag sinabi mong conspiracy, kasalanan yung lahat yun. Di ba? Maniniwala sana ako, absuelto si Bong Revilla, absuelto rin yung dalawa. Di ba? At mas lalong kapanipaniwala, dahil convicted yung dalawa, dapat convicted si Bong Revilla. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At mga kaibigan, nung mga ilang taon na rin nakakaraan, siguro yung mga nakikinig ngayon, hindi pa sila nakikinig noon. Marami na akong panukalang na imumungkahi sa programa natin. Ano ba ang dapat na maging tamang parusa? Kasi kahit anong pagsisikap ng pamahalaan, at ng mamamayan, lalo na mamamayan. Kasi nagsisimula yan, dapat sa mamamayan Yung inisyatibo, magpasa kayo ng batas na ganito. Katulad sa Pandarambong, di ba, yung plunder. Naggaling yan sa taong bayan din Offshoot yung pagkakagawa ng plunder law. Dahil sa nagtataka mga taong bayan, bakit pagka ang laki-laki na ng dinambong sa gobyerno, ang parusa napakababa. Kasi nung araw wala namang ganyan Sa panahon ni Marcos, walang ganyang kalakihang mga nakaw.
Yung nawala sa Department of Tourism na kaya nasibak si Cesar Montano. Walang ganong kalaking nakaw sa panahon ni Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Kahit sa cabinet, ha? Nakabalita ba kayo ng ganon? 80 milyones, 100 milyones? Wala! Ang mababalitaan mong anomalya nung araw, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, hanggang 10 milyon. Sabihin mo na hanggang 20 milyon. Ngayon mga kaibigan, magkakano? Kasi nung mga panahon ni Marcos, may 500,000 ka. Malaking pera na yun. House and lot na yun, mga kaibigan. Ngayon, kasi po ang mga batas, hindi talaga pinag-iisipan Lalo na pagka ang gumagawa ng batas, mga abogado. Magiging magulo yan. Malabo ang batas. Tinan ninyo, yung terror bill. Paano kung gobyerno mismo ang terorista? Sa katotohanan, yung mga terorista nasa gobyerno Iba-ibang paraan lang Yung terorista ng pondo, di ba? Terrorism din yun, yung pork barrel. May mas masahol pa bang terorismo ron? Ano tawag mo ron? Ngayon, kasi walang katumbas na batas para dalain itong mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi madadala yan dahil may mga pattern na nakaraan na lusot sila sa mga kaso Tulad sila Bong Revilla. Huli na, nakawala pa. Sipin ninyo Ngayon, ano ba halimbawa ang dapat na batas? Magiging katapat na parusa sa pandarambong. Sabi ko nga, kung ako makagagawa ng batas, yung pinakakulong nila, di ba, kulong, bilangguan. Yung bilangguan, palilibutan ko o maglalagay ako ng mga istante dyan, iskaparate. Di ba sa Amsterdam merong iskaparate ron ng mga babae naman naka-display doon, di ba? Yung mga prostitute, di ba? Legal kasi ron Titignan mo sa istante, napanood ko sa pelikula Ando, ano yung babae ron, naka-display, lalabas doon. Pag may tumitingin. Dapat, ganun ang parusa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ang gagawin mo, kulungan yan. Gawin mong tourist attraction. Yung parang sa Manila Zoo, di ba, bumibili kayo ng ticket para makita mo yung mga animal doon, di ba? Yung mga hayop, di ba? Ahas, di ba nakalagay sa iskaparate yung ahas? Yung iba't ibang klase ng hayop. Masisilip mo lang sila dahil salamin, di ba? Ganun ang dapat sa mga magnanakaw sa gobyerno. Merong oras na may public viewing. Di ba? Bibili ka ng ticket para makita mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Lalagyan mo ng pangalan nila ron. Ito, halimbawa si Erap, ito'y na-convict, kauna-unahang convicted, ousted president and convicted plunderer, Erap Estrada. Di ba? Halimbawa, si Jinggoy, ito'y 2 beses nang nakasuhan ng plunder at nung una ay naabsuelto at tila maabsuelto na naman ngayon. Sa magkanong dahilan ay hindi natin alam. Ganon. Di kikita pa gobyerno. Tourist attraction yan. Baka kala ninyo. Ngayon, paano yung perang ninakaw? Kasi ang intensyon ng batas, hindi lamang laban sa pagnanakaw, pandarambong. Ang intensyon ng batas dyan, hindi lamang para parusahan yung nagnakaw. Kung hindi,
para mabawi din yung ninakaw. Mahirap, tignan ninyo, paano magkakaroon ng bisa yung batas na yan? Sa kaso ni Erap, nung siya ay hatulan ng Sandigang Bayan, kasama sa hatol sa kanya, ipinasosole ng hukuman yung kanyang dinambong na mahigit 4 na bilyong piso, mga kaibigan, na hindi po naibalik sa gobyerno. Ipinababalik yun, pinababawi kay Erap. Walang ginawa ang gobyerno ron. Pinatagal. Meron palang batas na pag 10 taon hindi nabawi yun, wala nang habol ang gobyerno. Tineknikal. Paano nangyari yun? Bakit nangyari yun? Maraming kumita ron. Kaya sinadya na hindi habulin. Kaysa ibalik natin to, total, ninakaw ko na to. Di ba? Bibigyan na lang kita rito, tumahimik ka na lang. Ganyan na nangyari doon. Si Bong Revilla, gano'n. Sino pinagagayahan nung kay Bong Revilla? Sa hatol kay Bong Revilla, kahit na inabsuelto siya, pinababalik sa kanya yung pera. Binalik ba? Naibalik na ba? Hindi. Bakit? Sino ba ang tunay na nagpalaya kay Bong Revilla? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Okay, mga kaibigan, eto ngayon. Ano ang dapat na maging parusa? Dapat, yung perang ninakaw nila, hindi na babawiin ng gobyerno. Halimbawa, hinatulang ka, makulong. Sige. Pagka ang hatol sa iyo, kulong, walang babawiin sa yung pera na ninakaw mo. Ang gagawin lang ng gobyerno, asan yung pera? Yan. Sige, lagay mo yung pera. Hindi namin babawiin sa iyo yan. Ang gagawin namin sa iyo, dyan sa pera na yan, tatatakan natin na ito'y galing sa nakaw. Pag kami tatak na ito'y galing sa nakaw, bale, wala nang value yung pera. Di ba? Wala nang halaga, hindi na tatanggapin kahit saan. Ngayon, yung perang ninakaw niya, ilalagay mo rin sa tabi niya, Lalo na pagka nandyan na yung binuksan yung iskaparate, may kortina yon. May mga turista, may mga gustong makakita sa kanila. Makikita nila, yun yung ninakaw na pera. Nasa tabi nila. Di ba sakit nun? May pera ka, hindi mo magastos. Kahit kailan, hindi mo na magagastos yun. Demonetize na yun. Mga kaibigan, minarkahan na. Di ba? Mag-iimprenta na lang ng katumbas nun na bago ang gobyerno. Kasi ano na yun baliwala na yung perang yun Kumbaga, perang hapon na lang yun Di ba? Yan ang gawin ninyong parusa para madalaya mga yan. Saan natin naisip yun? Baki Satanas. Di ba? Alam niyo ba sa katapusan sa wakas nitong mundong ito? Bakit sinasabi sa Biblia na si Satanas mawawala ng kapangyarihan? Yung ba literal na wala na siyang power? Hindi. Sa pagkakaintindi ko Ang pagkakaintindi ko, kaya mawawala ng kapangyarihan si Satanas kasi wala nang susunod sa kanya. Wala nang maloloko si Satanas
at magpapaloko pa kay Satanas sa araw ng kawakasan. Hindi, dalawa kasing wakas yan. Yung unang wakas, mamamatay yung mga tropa ni Satanas. Lahat ng naloko. Sila Eli Soriano, kasama yan. Si Bad Eli, kasama yan. Sipin mo, sabi niyan kasama ko yung Diyos, di Diyos din ako. Diyos daw siya. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, ano sabi ni Juan? Ni Bad Eli Soriano? Kasama ko Diyos Di pati ko, Diyos na rin. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yun. Yun ba? Bakit? Doon pa lang malalaman mo na yung mapupunta sa impyernong kwan Mangangaral, manluloko ito di ba? Meron ba mangangaral na ganyan, Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Nagtawanan pa yung mga miyembro niya Tuwan-tuwa sa ginawa ng kanilang leader. Ganun ang mangyayari. Kaya yung pera na ninanakaw, hindi mo naman kailangan bawiin Tatatakan mo, mamarkahan mo, na hindi niya na pwedeng burahin. At kahit kailanman, hindi niya na magagamit yung pera. Sa'yo na yan. Souvenir mo yan. Yan yung ninakaw mo Di ba? Mas maganda pa yun. Pero mga kaibigan, magbabasa-basa muna tayo. Medyo nakakatawa yun, pero unique na batas, di ba? At least may naisip akong batas. Ito mga mambabatas na ito, wala namang naisip Bakit? Mga walang pinuhunan yan. Sige nga Lahating ko na yan. Maliban sa iilang tao na yung kaya sila napwesto, nagkapangalan, earned yun Yung kanila hindi Sino ba yung nagsasalita ngayon laban sa ABS-CBN? Si Remulla. Nakalimutan ba ni Remulla? Yung isang kapatid niya, dating reporter ng ABS-CBN. Hindi sana sila makakabalik sa pwesto kung hindi dahil dun sa naging reporter yung kapatid nila Di ba? Yung si Gilbert. Sino ba ang gobernador ngayon ng Cavite? Yung ba? Yung Gilbert? Mga kaibigan. Dati reporter ng ABS-CBN yan At saka, sino nga naman ang hindi mang-iipit sa ABS-CBN kung katulad ni Boying Remulla? Sila may malaking naibentang pogo diyan sa Cavite. Yung island ko, binenta nila. At ang masama, yun daw, yung binenta nilang lugar, tabindagat yun ng Manila Bay Usog ng usog mga kaibigan Napalaki yung lupa Nagkaroon ng reclamation, ibig sabihin. Sipin ninyo yan? Sinalaula yung Manila Bay. Patapos yung lahat ng mga puno ron, pinagpuputol. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit nakakandara pa sila sa pagsisipsip laban sa prangkisa raw ng ABS-CBN. Wala naman sila maipakitang nilabag na batas sa prangkisa. Yung sinasabi nila, akusasyon sa ibang issue. Pero sa prangkisa, wala. Sabi ko nga sa inyo, ang isang tao, halimbawa, nagnakaw. Yung kaso, inakyat sa korte. Saan ba siya lilitisin? Sa kaso ng pagpatay? Siyempre hindi. Sa kaso ka ng pagnanakaw, lilitisin ng hukuman. Lika rito, testigo, umupo ka ron. Ano masasabi mo sa ginawa nitong pagnanakaw? Pumatay Yung judge, baka yung martilyo, palo sa ulo mo Yung yung gable.
Di ba? Sinasabi ko lang, hindi pwede yun. Sa kanila pwede. Mga kaibigan, para makapagpakita ng katapatan kay Presidente Duterte. Sino mapapabuti? Sarili nila. Mabuti sila. Di ba? Makapagpapasiklab doon. Kaso, puro sabit. Katulad ni Marcoleta, mga kaibigan. Wala pa naitanong na tama yan eh. Nagsinungaling pa ron. Lahat ng text niya ron sa reporter, may kopya. O, hindi niya mapasinungalingan ngayon. Unang pinalalabas niya sinungaling, yung reporter, sinisisi niya. Yung pala, ito, nag-research yung reporter. Totoo yung sinasabi, hindi niya mapasinungalingan. Kesyo Urban Porya, anya ako hindi ako kasali sa prangkisa. Hindi, ito, nakapirma kayo. Mga kaibigan. Tapos sa pagpapaliwanag daw, hindi raw tinupad nung mali. Pinakita yung ebidensya, siya pala nagsisinungaling. Tapos sasabihin mo yung PDR, parang tumaya sa karera. Ba't alam mo pagtaya sa karera? Tsaka pagtaya sa loto. Di ba? Pagtataka ka. Ang masama sa'yo, hindi ka nagbibigay ng tip para may pakinabang man lang sana sa iyo publiko. Sa susunod, na magkakarera ka ng kabayo at saka tataya ka sa loto, mamigay ka ng tip. Di ba? Tip sa tatayaan. Magaling ka palang tumaya dyan si Joel Cruz. Binabati natin at ang ating mga katropang Lapid Fire. Sa Lunes po pala, magsisimula na po tayo sa ganap na alas 10. Yung dating oras ng Lapid Fire. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang ating programa. Ngayon, binabati po natin ang ating mga katropang Lapid Fire. Sina Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy, Carolina Luge ng Italy, si Rosita DC, si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Susana de los Santos, si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Yula Sotelo, June Di Valencia, isang mahusay na singer at aktor. Sino pa ba? Si Andres Bonifacio ng Michigan, Oscar De Jesus ng California, si Jerry Lim pala, yan Si Borge Ian ay binabati po natin, ang mahusay na singer-songwriter Charlie Fry, si Joanna Carlos Digos, nanonood po sa atin, pati si Rizu, Rizu, 11 years old po si Rizu, anak ni Joanna Carla Digos. Si Alex Espinosa Macalinaw ng Jeddah, Saudi Arabia, Marlon Lansanga ng Silver Lake, Los Angeles, California, si Aquino Robert ng Hong Kong, Rapi Yambao, Oscar, si Oscar, nabati na natin, si Mabel Gaskel, si Rapi Yambao pala, taga Dublin, Ireland. Si John Avila, Arnel Beroya ng the Philippine Table Tennis Federation. Siya po dati ang Vice President. Ewan ko kung hanggang ngayon po Si Robin de la Cruz. Si Ted Noriega D. Maculangan. Cyril Belen. Meron sulat Koreano rito, ang sabi,
Magandang gabi po, Ka Percy. Yung pangalan niya nakasulat sa Koreano. Si Roy Japan Tour nga pala, sa Japan, yung mga pupunta dyan. Kaya lang ngayon wala pang visa dyan. Sana maibalik na. Kaya lang ibalik man yan kung tumataas ang bilang ng mga may COVID dito sa Pilipinas dahil walang ginagawa gobyerno, wala rin, di ba? Ang gustong antayin yung China lang, di ba? Pinatatagal, gusto marami para malaki kita, di ba? Ang liliit pa naman ang kita ng inchik dahil singkit yan di ba? Maliit lang ang nakikita niyan Si Mark Bundalian, si Marlon Lansangan, Ricky Valero, Oscar Villarus, Mon Samson ng Manila Bulletin, isang veteran photojournalist ng Manila Bulletin. Si Concepcion Ison Chulbo at si Leds Chulbo ng Rizal, isang musician, minabati natin. Si Lilian Cato Ruiz ng Bay Area sa California. Romulo de Guzman, Romualdo Reyes, si Cyril Belen ng Antioch, California, Reddy San Miguel, si TC Cuevas, si Giselle, nanonood din si Giselle, si Well Salyao, binabati po natin, Eris Rachel, Antonio Salaw, veteran broadcaster. Ewan ko kung nagretiro na si Tony Salaw sa PBS, Philippine Broadcasting Service at Bureau of Broadcast. Nung araw, nung nandun ako sa ganda ng boses niyan, iyan ang voice over ko sa programa Ganda ng boses ni Tony Salaw. Yan ang mga kasabay natin sa radyo nung araw. Si Gina ng Maynila, Gina ng Maynila, Henry De Leon Esposo, si Edwin Javier, Nesita Ceruelas Pabros ng Spain, Rosalini Jezebela ng Atlanta, Georgia, Leo Villena, Sama May Bay sa Amerika, si Joel Cruz, ng San Diego, at saka si Lulu, binabati natin. Si Kamaita Basilio, katropa natin, Greg Veluz Jr., John Reyes, si TC, nabanggit na natin, si Mr. Cuevas, si Willie Ong, si RJ Rivera, si Kagawad Eliana Ilasar Kalunsag, at dating barangay chairman, Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Edwin Javier, Romulo de Guzman, Ray Ramos, Edna Ferreras Vargas ng Hong Kong, Leonardo Arumin ng Las Vegas, Nevada, at yung kanyang apo na si Vian, sa kanyang kaarawan sa darating na linggo. Ka-birthday pala yan ni President Trump, si Vian. Bibian siguro ito. At dahil birthday niya, ito batiin natin si Vian, apo ni Ginoong Leonardo Arumin ng Las Vegas, Nevada. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo
Sebastian, no? Si Maria Orsa, Loida Haruda, Mark Irene Carl, Lodin, Loida Haruda. Nabanggit na natin, di ba? From Hong Kong pala, si Loida. Si Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City. Shimka Huson. Si Kitz de la Roma. Si Freddy Dato. Si RJ. Levi Panahon. Si Tahiti Papete Bora Bora. D. Mitchell. Amelita Cruz. Maria Cruz. Happy Independence Day, Kong Hei Pachoy, sa Chinese. Si Cherry Noblesada. Si Arsenio Anselmo, ano to? Bala. From Riyadh, Saudi Arabia. Si Bolet Bala ng Riyadh, Si Chuin Laikot, si Jing Adi, si kaibigang Rudy Santos, veteran musician, dati pong bandang Horoscope na nakabase na ngayon sa kwanto si Rudy Santos sa California. Leonard Sunga, watching from Temecula, California. Edwin Angara ng Australia. Si Wilma Aquino. Willie De La Cruz. Bataan Pets. Si Nilo Ladeza. Ano mo si Arthur Ladeza? May nakasama kaming singer nung araw. Si Tata Arthur Ladesa. Mga platters ang kinakanta nito. Naging kabarkada namin ito sa Kwan Sa Ermita. Namatay na yata. Si Dante Pahuriray ng San Diego, California. Si Lian Zhu Huwarang. Russo Feliciano, nanonood po. Janet Whale, ano to? Leon Nilo, Jing Limson Palomo, musicians po ito, mag-asawa, si Jing Limson Palomo, tsaka si Wilson, nasa abroad sila. Si Presley Cruz, si Presley. Ito ang alalay ni Tito Dolphy. Si Rolly Hernandez ng Maynila. Nick Ignacio. Danny Trias, ang mahusay na gitarista po ng bandang FBC Rebirth, Family Birth Control. Si Alex Darang at ang kanyang may bahay ng Geraldine, si Mrs. Geraldine Geraldine Ilagan ng Roma, Italia. May restaurant dyan, Tali and sa Roma, Italy. Si Joel, andyan, yung Filipino restaurant dyan. Si Nilyang, Marisa Martinez, hanapin ninyo yun, yung Tali and Tago. Sa Roma, Italy. Filipino restaurant, tangkilikin po ninyo, masasarap ang pagkain doon. Marisa Martinez. Si Alex Darang, Raul Villanada, katropa natin yan, si May J. Si Bianski Cubs.
Baren. Oh. Si Larry Tan ng Meycauayan City, Bulacan. Ariel Kabawatan ng Singapore. Junior Dal ng California. Joe Gumba ng Vallejo, California. Wilson Barayro Karingal, watching from Rome, Italy. Ang daming Pilipino sa Rome, na sumusubaybay sa atin, tangkilikin nyo, pasyalan nyo nga, yung restaurant na Tali and Tago, dyan sa Rome, Italy. Ibalita nyo sa akin kung masarap talaga. Si Nick Mozo, si Eden M. Leiba, si Chodora Alcairo, Erwin P. Malinis, from Talaba, Bacoor, Cavite. Lagi nakasubaybay daw. Salamat po. LCT Arguelles, Miguel Jr. de Tablan, Domasin, watching from Prieto Diaz, Sorsogon. Nixon Nang Torres at ang partner niyang si Mary Jane, nanonood sa New York. Si Oldies But Goodies, mapapakinggan niyo yan pag nagkaroon kami ng live jamming. Si Christopher Canyalita, Rico Bautista, Dina Pili Diaz ng Brescia, Italy. Si Art Bell. Si Jing Caliso. Kung hey Pachoy, Jing. Jun Mariano, anak ni dating Judge Mariano, si Mark Bundalian, Gemini Santiago, Bella ng Kuwait, Eliazar Umali, sino ito? Mel Rualizo, Stockton, California. Si Glenn Diolazo, Rafael Valencia Jr., Edgar Ellen Kalingking ng Exeter, California, USA. Kung hey Pachoy po, si Long, Orosio. Si Ria Duque Paulite. Resti Balbuena. Si, Lolita Sanchez. Babalik na po tayo sa dati nating oras simula po sa Lunes. So, mapapakinggan na po ang ating programang Lapid Fire dito po sa Liberty Radio, FB Live, mga kaibigan, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat at happy weekends po sa ating lahat. Kasama na ako. Sa Lunes po, magbabalik tayo. Magsisimula po tayo sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Maraming salamat at magandang yumaga! Hari Rockwell. Kilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.
ko'y punong-puno ng yaman. Mabuhay si June Gases, ang dati pong bokalista ng dating bandang Abracadabra sa Guam. June Gases. Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na